Sa punto po namang ito ay makakausap natin si Professor J. Batumbakal, eksperto po sa Maritime Affairs. Magandang tanghali po sa inyo. Professor, si Connie Season po ito. Opo. Magandang tanghali din po sa inyo. Opo, ito po yung issue na kamakailan, sinasabi nga sa isang pahayagan ng China na kailangan pang magdeklaran muna ng giyera ng US para mapigilan sila sa pag-reclaim o mapigilan yung pagsasagawa nila nung kanilang mga massive structures doon. Ano po ang masasabi niyo dyan? Well, una kasi nga nakabahala din yung sinabi ni Rex Tillerson, no? Kasi parang hindi siya aware dun sa implications nung sinasabi niya. For the US to prevent China from reaching the islands kasi, ang kailangang action ko niya yung tinatawag na blockade. Kaya ang blockade kasi is considered an act of war. Kaya delikado yung ganun lang parang padalos-dalos na naman na pananalita ni Secretary Tillerson, kung maging secretary man siya. Opo. Yung mga pahayag ho sa Chinese tabloid naman, posible nga ho ba na makapagpalala pa sa tensyon sa West Philippine Sea, sir? Oo, siyempre makakapagpalala sa tension yun. Kasi para gawin ng United States yun, parang babaligtad siya dun sa matagal na niyang posisyon ng neutrality tungkol sa kung sino nagmamayari ng mga isla dyan sa South China Sea. No? Kaya major change yun ng policy at saka major ano rin yun, major action yun kung i-prevent nilang China from reaching the island. I see. Yung mga pahayag naman ni US President Trump na sinasabi niya na observation niya na talagang patuloy ng parang nagkakaroon ng mga massive structures dyan sa China. Do you think, sir, na itong Trump administration in terms of yung stand nila dito ay mas magiging mas stringent kaya ito kumpara doon sa nakaraang administrasyon ng US? I think sa ngayon kasi nakikita natin yung parang initial personal reactions nila. So ang pinapakita niya yung kanilang mga inclination, no? Right. Medyo malakas na, medyo pasiga, ika nga yung kanilang position, no? Kaya na-expect natin na yung parang ganyan strong statement mapapauna, no? Ang malaking question dyan ay kung ito ang ibig sabihin nito talaga magbabago ng tuluyan ng policy ng United States. Kasi ang foreign policy ng United States, hindi lang ang presidente ang nagsasabi, hindi lang yung secretary ng foreign affairs. No? Ano yan talaga parang produkto yan talaga ng mga usapin ng executive sa ng legislature nila, lalo ng Senate. Kaya napaka-steady ng kanilang foreign policy all this year. Kahit na mayroong counting parang shift in emphasis depende kung Republican ka o Democrat na president. Nagbabago ng PM, no? Pero all yung parang underlying policy nila is still the same, no? Dating dito sa South China Sea, isa yun dun sa matagal na talagang policy na bipartisan nga, yung neutrality dun sa island, no? Opo. Yung regional stability, no? And alam nila na pag na-destabilize yung region, mas maraming masasaktan nga dito sa region, sa mga kalyado. Kaya makikita pa natin, no? Siguro, nakapagtas nga yan ng tensyon, pero hindi pa yan yung parang final na decision, kumbaga. May mga claimants na iba pa ho sa ating West Philippine Sea, pero parang ang Pilipinas talaga yung parang naka-forefront, kumbaga, no? Binibigyan tayo ng mga ibang bansa, no, ng mga vessels, yung mga fish, di ba? Parang kumbaga, tayo ang sinasabi ng observation iba, parang tayo ang unang pinapain, dahil tayo rin ang nag-sulong nito talaga sa international court. So do you think, sir, with regard to that, at ang kumbaga inclination ngayon ng ating presidente na maging friends more sa China, makakatulong ba kapag ganitong mga may usapin na pag-uusapan na pati gera? Depende yan kung anong ibig mo sabihin sa nakakatulong. No? Kasi kung ang sa atin, kung nakakatulong yan doon sa interest natin sa West Philippine Sea, that's what I mean, sir. Actually, parang hindi masyado dahil lang nangyayari, pupunta lang tayo sa kung sino mas makapagbigay ng economic benefit. No? Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok nila doon sa ating karagatan, no? Kaya parang nagiging irrelevant tayo kasi parang nagiging powerless tayo. Wala man lang tayong mapuntahan na kaibigan para mapigilan yung kunwari kung umaabuso na tong kabila, no? Kaya ang nangyayari, yung West Philippine Sea, yung buong South China Sea, pag-aawayan lang yan ng US at China, pero baliwala tayo dun sa mga calculations nila. Kasi anyway, kung sino lang naman yung pwedeng magbigay ng
economic benefit, isa na lang. No? Parang babayaran na lang tayo sa kung ano man damage ang masustain. So No? sa Parang ngayon ganon. talaga, sir, kumbaga kahit na yung mga world powers, yung mga countries like the US, na talagang tutol din dito, based on, of course, yung mga sinasabi nga ngayon ni US President Trump na paggawa sa mga massive structures dyan sa West Philippine Sea, kumbaga ang sinasabi nga ng China, it will take war, parang mag-declare sila, para lang mapigilan sila. Ganun na talaga ang sitwasyon. Kumbaga, wala nang ganun na magagawa. talaga. Ganun na talaga. Parang, sige, parang pataasan sila ng na parang, sige, pagalingan tayo, unahan tayo dyan sa isla. Irrelevant yung Pilipinas dun sa ganung usapan dahil yung dalawa na lang ang yung dalawa nagigilian na lang Parang irrelevant yung kung ano yung magiging epekto sa atin, kung ano yung posisyon natin doon, no? Dahil katanggap lang tayo ng bayad pagkatapos. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, Professor. Okay. Thank you. Yan po naman si Professor Jane Sige. Batong Bakal, eksperto sa Maritime Affairs.